Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid na nagdulot ng matinding liwanag at alon ng hangin na umabot sa malayo. Tinamaan ng diretso si Kwan at napuruhan, tumalsik ang maraming dugo mula sa kanyang bibig at katawan habang dahan-daang bumangsak dahil sa atake. Tumalon si Sorayang sa ere na napapaligiran ng kulay pulang liwanag habang si Kwan ay bumagsak ng malakas sa lupa. Mabilis na bumaba at lumapag si Sorayang sa tabi ng nakahigang si Kwan, kasabay nitong nanilok chi ni Kwan habang sumisigaw ng malakas at nag-uutos kay Dumpil na habulin at hulihin agad si Fang nito na tumatakas. Sumagot naman ni Dumpil ng may paggalang at kagyat na pagsunod, at sinabing agad niyang gagawin at tutuperin ang utos ng kanyang Panginoon. Puno ng galit si Fang at paghahaman habang inilalabas ang kanyang buong lakas at kapangyarihan, na nagpapakita ng kulay rosas at lilang liwanag na umiikot sa kanyang paligid. Sumigaw siya at nagtatanong kung may lakas ba silang loob na gawin ang mga bagay na ito, habang ang kanyang mga kamay ay nakataas at naghahanda ng mas makapangyarihang sining na kayang sirain ang lahat ng nakaharang. Inilabas ni Fang ang kanyang lihim at makapangyarihang pamamaraan na tinatawag na sining ng pagbubunyag ng multong mata, habang ang kanyang katawan ay lalong bumabalot ng madilim at nakakatakot na enerhiya. Sa gitna ng paggamit niya ng sining ay biglang dumating at lumusab si Dumpil, na hamampes gamit ang kanyang espada at naputol ang mga daliri ni Fang habang sumisigaw ng malakas. Mabilis na kumilos si Dumpil kasabay nitong ay sinuntok niya ang tiyan ni Fang at mabilis na tumalon sa ikanyang likuran. Nabigla si Fang habang tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig habang siya ay napapaatres at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanyang isipan ay nagtataka siya at nagtanong kung bakit at paanong hindi yumapekto at hindi gumana sa kanya ang kanyang makapangyarihang sining na karaniwang nakalilinlang at nakabibighani sa sinumang kaharap. Sa ibang bahagi ay lumitaw ang mga matatandang pinuno ng angkan na puno ng galit at pagtataka, at sumigaw si Sangho at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng pangyayaring ito. Mariin niyang sinabi na walang hiya at walang takot ang ipinakita ni Sorayang dahil lumusab at sumalakay ito sa kanilang teritoryo at ginulo at winasak ang kapayapaan at kaayusan habang sila ay naroon. Tinitigan ni Sorayang ang mga nakapaligid sa kanya at mariing nagtanong si Sangho kung inaakala ba nilang makakaligtas sila sa kahihinatnan ng kanilang mga ginawa, kahit pa kung kilala at kinikilala sila bilang mga alagad ng Panginoon ng mga demonyo. Kasabay nito ay ang pawis na tumutulo sa kanyang pisngi habang nananatili ang matalim na tingin sa kanyang mga mata. Sumigaw si Sangho at nagutos na palayain agad ang kanilang pinuno at lumuhad sila sa harapan nila dahil iyon lamang ang paraan upang maipakita pa nila ang kaunting awa at pagpapahintulot. Sa gitna ng kanyang pagsasalita ay may mabilis na dumaan na liwanag na kulay asul na hamati sa hangin na nagdulot ng pagkabigla at takot sa kanya at sa mga kasama niyang nakatayo sa likuran. Humakbang paharap si Hungrian at nagsalita ng may matatag na tono, ipinaalala sa kanila na ang kanilang kaharap ay ang ikatlong binata ng banal na samahan at siya ring pangkalahatang tagasuri, kaya nararapat lamang na baguhin at ayusin nila ang paraan ng kanilang pagsasalita. Idinugtong pa niya na ito na ang tanging babala na ibinibigay nila, at kung hindi ito pakikinggan, ituturing at itataas ng kanilang pangkat na Berserk Demon ang katayuan ng pamilyang Jokso mula sa antas na dilaw patungo sa antas na pula na kaaway, at ang kanilang misyon ay magiging ganap na pagkalipol at pagwawakas sa buong angkan. Napuno ng galit si Sangho at inis, at sa kanyang puot ay binigkas niya ang masamang tawag ni Hungrian habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig dahil sa halo-halong takot at galit habang nararamdaman ang bigat ng banta na kanilang natanggap. Muling nagsalita si Hungrian at sinabi na bagaman tiyak na mamamatay din sila sa gitna ng gulo at labanan na ito, dapat nilang ihanda ang kanilang sarili dahil tiyak na mawawala at masasaktan sila ng malubha, at hindi rin makakalimutan na ipapaalam at ibabalita rin nila ang lahat ng pangyayari sa kanilang samahan. Ipinahayag pa niya na sa anumang paraan at kahit anong mangyari, ang wakas at katapusan ng kanilang angkan ay hindi na maiiwasan at tiyak na darating. Sa harapan nila ay lumitaw ang isang malaki at makapangyarihang sandata na napapaligiran ng kulay asul na liwanag, na nakatutok mismo sa kanila. Ang mga nakapaligid ay hindi makagalaw dahil sa bigat ng presensya nito. Lumakad paharap si Sorayang at nagutos na umalis sila sa kanyang dinadaanan at huwag hamarang. Nilinaw niya na ang kanyang kailangan at hinahanap ay si Fang na kasama nila, at wala siyang pakialam at pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang pinuno. Isa sa mga kasamahan ng pinuno ay sumagot at inamin na naiintindihan niya ang sinasabi nito, ngunit ipinaliwanag din na sila naman ay nakatali at walang kalayaan sa kanilang mga kilos at pasya. Idinugtong pa niya na wala ng saysay at walang kabuluhan ang pagtatalo kung sino ang unang sumalakay at nagkamali, dahil tapos na ang pangyayari at naganap na ang lahat. Ang kanilang hangarin lamang ay maayos at matapos ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kapayapaan at hindi sa pamamagitan ng lalong pagdanak ng dugo at pagkawasak.
Inilatag niya ang kanilang mungkahi at kondisyon, palalayain nila ang kanilang pinuno at magbibigay ng tapat at totoo na ulat at salaysay ng lahat ng nangyari, at bilang kapalit ay palalayain at hahayaang umalis sila ng payapa. Nagtanong si Sorayang kung seryoso ba ito at kung hayagan lamang silang palalayain. Sumagot naman ang kausap na oo at tiyak na gagawin ito, bagaman inaamin niyang mayroon pa ring kaunting pagdududa sa kanyang kalooban, ay handa siyang magtiwala sa kasunduang ito. Napansin ni Sorayang na nananatiling siyang mahinahon sa kabila ng bigat at init ng sitwasyon, at nakikita nitong pilit niyang inaayos at tinatapos ang usapan sa payapang paraan, ngunit idinugtong pa ng tauhan na kung magpupumilit pa rin sila sa kanilang mga hinihingi at hindi makikipagtulungan, wala silang ibang pagpipilian kundi gumamit na ng dahas at lakas upang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang angkan. Sa isipan ni Sorayang ay inihambing niya ang kausap mula sa ikalawang pinuno ng angkan na kilalang mainitin ang ulo at padalos-dalos, at napagtanto niyang magkaiba sila ng ugali at asal. Gayunpaman, inamin din niyang may bahagi siya ng pagkainis sa paraan at tono ng pananalita nito. Pagkatapos ay diretsahang nagtanong si Sorayang kung siya ba ang kumakatawan at may karapatang magsalita sa ngalan ng kanilang pinuno. Ipinaliwanag ni Sorayang na ayon sa kanyang kaalaman at alam ng lahat, ang ikalawang pinuno ang humahawak at tumatayong namumuno kapag wala sa pwesto ang punong pinuno, at nagtanong siya kung tama ba at mali ba ang kanyang pagkaunawa. Sumagot naman ang kausap at kinumpirmang tama at walang mali sa kanyang sinabi. Pagkatapos marinig ang kumpirmasyon, mariing nag-utos si Sorayang na itigil na nila ang kanilang pagmamalaki at pagyayabang, at umatras na sila at huwag ng hamarang at sumagabal pa. Ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang tinig ay walang pag-aalinlangan. Nagulat ang tauhan at nagtanong ng may pagtataka kung ano ba ang sinabi at narinig niya. Sumagot naman si Sorayang at sinabing walang ibang ginagawa ang mga ito kundi magsalita ng magsalita mula sa likuran, at sinabing ayaw na niyang mag-aksaya pa ng panahon sa pakikipag-usap sa mga taong walang hawak na tunay na kapangyarihan at karapatan. Nagalit si Sangho at nagsalita na tila nakalimutan na ni Sorayang ang kanyang katayuan, at mariing ipinaalala na siya ang ikalawang pinuno ng angkan at siya ang karapat-dapat at siyang makikipag-usap at makikipagkasundo sa kanya. Muling nag-utos si Sangho sa kanyang mga kasama na umatras at huwag nang makialam pa, dahil hindi nahahayaan at tatanggapin pa niya ang anumang panggugulo at pakikialam. Ngunit sumagot ang tauhan at nagpaalala na higit na mahalaga at nasa pangunahing prioridad ang kaligtasan ng kanilang punong pinuno. Idinugtong pa niyang mag-ingat sila at huwag galitin at pukawin ang galit ng mga kaharap, dahil kahit isang maling hakbang lamang ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan para sa kanilang lahat. Biglang sumigaw ng malakas at puno ng galit si Sangho, inuutusan siyang tumahimik at umatras na nga gaya ng kanyang sinabi. Nagbanta pa siya na kapag nilabag pa nila ang kanyang pasya at utos, haharapin at matatanggap nila ang kanyang matinding parusa at kaparusahan. Sa isipan ng tauhan ay nagalit at inisip na ang ikalawang pinuno ay isang taong puno lamang ng sariling pagmamalaki at hanggang sa kanyang mga kilos at pasya. Pagkatapos ng kaguluhan ay muling tumingin at nagsalita si Sangho, tinawag si Sorayang sa kanyang titulo bilang pangkalahatang tagasuri. Tumugon lamang si Sorayang sa pamamagitan ng katahimikan at isang tingin. Sinabi pa ni Sangho na tila hindi maayos at tila masama ang lagay at kalagayan ng kanyang kalusugan. Nagsalita si Sangho at sinabing hindi lamang ito simpleng pinsala sa loob ng katawan, at nagtanong kung ang lason ba ay kumikilos na at nakakaapekto na sa kanya. Inidagdag pa niya na ganoon talaga ang kahihinatnan ng sinumang tinamaan ng buong lakas ng sining na tinatawag na itim na buto ng ahas na anino. Idinugtong pa niya na bagaman tila pinapanatili pa siyang buhay ng kanyang napakalaking lakas sa loob, tiyak na hindi na siya makakaligtas at mamamatay sa loob lamang ng 3 araw kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan. Nag-alok si Sangho na ibibigay niya ang panlunas sa lason kung ibibigay at ibabalik naman ng binata sa kanila ang kanilang punong pinuno. Sa isipan ni Sorayang ay nabuo ang pagkilala sa kanyang kaharap bilang si Hong Sangho, ang ikalawang pinuno, at inalam niya na bagaman hindi kasing lakas ni Hong Quan, ito ay itinuturing pa ring isa sa mga pinakamahuhusay at pinakamalalakas na dalubhasa sa sining ng pakikidigma. Mariing tumanggi si Sorayang at inutusan itong tumigil na sa pagsasalita at umalis na sa kanyang dinadaanan. Sa kabila ng kanyang matatag na tindig, hindi niya mapigilan ang pag-ubo at ang pakiramdam na ang lason ay nagsisimula ng kumalat at sumire sa kanyang mga ugat at daluyan ng lakas. Kasabay nito ay ang dugong tumulo mula sa kanyang ilong habang pinipilit niyang panatilihin ang kanyang posisyon at awtoridad. Muling nagsalita si Sangho at nagtanong kung alam ba at napagtanto ba ni Sorayang ang kanyang kalagayan, na siya ay nasa napakapanganib na sitwasyon, may malubhang pinsala sa katawan at puno pa ng nakamamatay na lason. Kasabay nito ay humakbang siya ng mas malapit, na nagdulot ng ingay at pagbabago sa paligid, habang nakatuon ang kanyang buong atensyon sa kaharap.
Itinuro ni Sorayang na kahit ganoon ang kanyang kalagayan ay nakatayo pa rin ang binata ng napakalapit sa kanya. Sumagot naman si Sorayang at nagtanong ng tuwiran kung iyon ba ang kanyang balak, na sumalakay at gawin siyang bilanggo at saka upang mapilitan silang makipagkasundo. Biglang sumugod si Sangho at kinukumpirmang iyon nga ang kanyang layunin na gawing bihag si Sorayang. Ang kanyang mga kuko ay kumikinang sa lilang liwanag habang inilulunsad niya ang kanyang buong lakas, at ang kanyang mukha ay puno ng puot at kumpiyansa, dahil sa paniniwalang mahina at mapanganib na ang kalagayan ng kanyang kaharap, samantalang si Sorayang ay nanatiling nakatayo ng tuwid, tila naghihintay lamang ng tamang sandali. Sa kabilang dako, labis na nagulat sina Hang Ryan at Dampil na pasinghap sa nakita nilang biglaang pagkilos, bumilis ang tibok ng kanilang puso habang nakikita ang panganib na bumabalot kay Sorayang, at handa na sanang sumugod upang tumulong ngunit napigilan sila ng bilis ng mga pangyayari. Nanatiling tahimik si Sorayang at seryoso, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula at puno ng lalim, hindi naaapektuhan ng banta at puwersa ni Sangho. Ang mga patak ng pawis ay dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito nagpamalas ng kahit katiting na takot at kahinaan. Sa gitna ng dilim ay biglang lumitaw ang isang pares na matang kumikinang sa kulay lila at asol, na nagdulot ng pagtataka ni Sangho at pagkalito. May bumulong sa isipan ni Sangho na may kakaiba at mali sa takbo ng mga pangyayari, na may hindi akma at hindi inaasahang bagay na nagaganap. Biglang nagbago ang paningin ni Sangho at pananaw ni Sorayang, tila binaliktad ang mundo at ang paligid, at nagtanong sa sarili kung bakit ganito ang nangyayari at bakit parang baliktad ang lahat. Sa isang iglap ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, isang gintong Zoro, na ang matatalim ng ngipin ay nakadikit at nasa bibig na ang ulo ni Sangho. Ang mata ng gintong Zoro ay puno ng talam at kapangyarihan, nakatuon ng diretsahan sa kanyang biktima at sa lahat ng nakapaligid. Ang buong anyo ni Goldie lumitaw ng buo, isang napakalaki at may makintab at gininto ang balahibo, napapaligiran ng kulay lila at asul na enerhiya na umaagos mula sa kanyang katawan at buntot. Ang mga kasama ng ikalawang pinuno ay puno ng takot at pagtataka, at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita habang nagtatanong kung anong uri ng nilalang at hayop iyon at paano ito lumitaw ng biglaan. Ibinagsak ni Goldie ang ulo ni Sangho sa lupa, habang nakatayo si Sorayang ng payapa at kalmado sa tabi ni Goldie, habang ang iba ay nakatayo lamang at hindi makagalaw dahil sa takot at pagkamangha. Nagulat si Dampil nang makilala ang nilalang at nagtanong kung ito ba ay si Goldie, at nagtataka kung kailan ito lumaki at lumakas ng lubusan. Lumapit si Goldie kay Sorayang at hinaplos niya ang ulo nito habang sinasabing mahusay ang ginawa nito. Ipinahayag nito na nag-alala siya nang makita ang kakaibang kilos ni Goldie sa nakalipas na 2 araw, ngunit napagtanto niyang ang lahat ng iyon ay paghahanda lamang para sa ganitong sorpresang pagpapakita ng lakas. Dagdag pa niya na tila lumalim at nagbago rin ang tinig nito. Sa kanyang sarili ay napansin ni Sorayang na ang lason ay humahalo na at kumakalat sa kanyang daluyan ng dugo at lakas, ngunit kasabay nito ay naramdaman niya rin ang paggaling at paghilom ng kanyang katawan, at naisip niya na marahil ay dahil ito sa espiritual na enerhiya na nagmumula kay Goldie na tumutulong upang labanan at tanggalin ang masamang epekto ng lason. Bagaman gulat sa biglaang pagbabago ng anyo at lakas ni Goldie, nakaramdam pa rin ng kapanatagan at kaginhawaan si Sorayang habang nakatabi ito at nakahawak ito. Namutla sa takot ang tauhan habang nagsalita siya at nagtanong kung ano pa ba ang kanilang gagawin, at kung totoo pa ba ang pangakong patas na pag-uulat at pakikipagkasundo na kanilang nabanggit noon, at kung nananatili pa rin ba ang kanilang pasya at paninindigan. Sumagot naman si Sorayang at sinabing ang buong angkan at angkan nila ay punong-puno ng kasamaan at kabulukan hanggang sa kaibuturan. Idinugtong pa ni Sorayang na ganoon din ang kanilang punong pinuno dahil lahat sila ay namumuhay sa akala na sila ay nakatataas at mas matimbang kaysa sa iba. Ipinaliwanag niya rin na wala silang karapatan at kapangyarihan upang magbigay ng mga kondisyon at magtakda ng mga tuntunin, at maaari lamang silang humingi ng awa at pabor, ngunit kahit iyon ay hindi na mapag-uusapan at matutupad pa. Muling nagsalita si Sorayang at sinabing ang kinatawan ng pinuno na ngayon ang may hawak at may kapangyarihan sa lahat, at nagtanong kung bakit hindi pa siya gumawa ng pasya at magbigay ng utos. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng takot at pag-aalinlangan habang hinihintay ang susunod na mangyayari dahil alam nilang nasa kamay na ni Sorayang ang kanilang kapalaran at kaligtasan. Mariing nagbabala si Sorayang at sinabing kung magpapatuloy pa rin sila sa kanilang pagmamalaki at pagyayabang, tiyak na iyon ang magiging ganap at tunay na katapusan at wakas ng kanilang buong angkan. Ang tanawin ay lumipat sa isang mataas gusali na kabilang sa kanilang angkan, na nakatayo sa ilalim ng madilim at puno ng bituin na langit.
Sa loob ay nakalatag ang maraming mga aklat at talaan ng kanilang kayamanan at gawain, isang ulat ang binanggit na matapos suriin at pag-aralan ang mga ito, may napansing ilang pagkakaiba at hindi akma na tala, ngunit karamihan sa mga sangay at bahagi ng kanilang samahan ay tila hindi nasira at nadumihan ng katiwalian ni Hong Yuangun, gayunpaman ay idinugtong pa rin na batay sa daloy at galaw ng kanilang pananalapi, malinaw at tiyak na mayroong nagnanakaw at nagliligpit ng yaman para sa sarili lamang. Habang nakaturo ang kamay patungo sa isang ibon, ipinaliwanag na hindi na maitutuloy ang mas malalim na pagsisiyasat dahil sa kasalukuyang sitwasyon at mga pangyayari, at iminumungkahi na muling balikan ang lugar sa lalong madaling panahon upang makapagsagawa ng mas detalyadong pagsusuri. Sinabi rin na naitala na ang lahat ng kailangang impormasyon at ito ay ipinadadala na agad. Sa isang silid na puno ng mga talaan at aklat, mahigpit na sinabi ni Sorayang na huwag itago at ilihim ang anumang nangyari sa lugar na iyon dahil ang gagawing ulat ay magiging ganap na tapat, malinaw, at walang bahid ng pagbabalat kayo. Ang bawat nakalap na katotohanan ay lalahad ng walang kulang at walang labis, upang malaman ng lahat ang tunay na nangyari. Humarap si Sorayang sa kanyang kausap at sinabing pati siya na nasa tungkulin ng pamamahala, ay dapat maunawaan na ang ginagawa lamang ay paglalahad ng lahat ng nakita at napagmasdan, idinugtong pa na huwag hayaang magkaroon ng anumang hindi kinakailangang pagtatalo at pagkikimkim ng sama ng loob mula sa mga pangyayaring ito, at panatilihin ang katapatan at pagiging patas sa lahat ng panig. Itinuro ang nakahigang pinuno at sinabing maaari na itong kunin at ibalik sa kanila, nagbabala rin na kung hindi ito gagamutin agad at mabilisan, ang masamang enerhiya na ipinasok at iniwan sa kanyang katawan ay kakalat hanggang sa kanyang kaibuturan at magdudulot ng ganap na kapahamakan. Ipinaliwanag na dahil sa ganitong kalagayan, wala silang oras na sayangin sa paghahabol at pagganti, at dapat lamang naunahin at itoon ang lahat ng pansin sa pagliligtas at paggamot sa kanilang pinuno. Tinukoy ito bilang isang kasundoang kapwa kapaki-pakinabang at nagsisilbing proteksyon para sa bawat panig, upang matapos na ang gulo at makabalik na sila sa kani-kanilang tungkulin. Sa himpapawid, sumigaw ng utos na magbigay daan habang lumilipad ang dalawang ibon na may dalang mensahe, na mabilis na lumayo at nagtungo sa kanilang patutunguhan. Sa gitna ng isang masukal at payapang gubat, nakaupo si Sorayang habang katabi si Goldie. Sa kanyang isipan ay nagtataka kung paano napakabilis ng kanyang paggaling at pagbawi ng lakas mula sa matinding pinsalang natamo noon, at sa wakas ay napagtanto at naintindihan na niya ang dahilan ng lahat ng ito. Napagtanto niya kung bakit nakakausap at nakikipag-ugnayan sa kanya ang isang nilalang na mula sa mga alamat at kwento, gamit ang enerhiyang walang anyo at hugis. Ang sagot ay dumating sa kanyang isipan na ang lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan at bisa ng espiritual na kawayan na nakuha at dala niya. Ang kanyang mga kamay ay napapaligiran ng kulay pulang liwanag na ng ugnayan ng kanilang lakas. Naalala niya na ang bagay na iyon ay ang mismong ubod at pinagmumulan ng kapangyarihan ng kakahuyan ng nag-iisang kawayan, at siya ang kumuha at nagdala nito palayo noon. Naintindihan na niya na hindi siya ang dahilan kung bakit lumapit at sumama sa kanya si Goldie, kundi dahil ito ay naakit at tinungol lamang ang kinaroroonan ng ubod ng kawayan na kanyang dala. Sa gitna ng pag-unawang ito, naramdaman niya ang paghingi ng paumanhin mula kay Goldie. Habang nakatingin ng diretso, sinabi ni Sorayang na hindi alam kung kailan ito mangyayari, ngunit sa oras na makahanap ito ng paraan, ibabalik at ibibigay nito muli ang lakas at enerhiyang nakuha mula kay Goldie. Lumapit si Goldie at idinikit ang kanyang ulo sa balikat at braso ni Sorayang, na parang nagpapakita ng pagmamahal at pagtitiwala, habang si Sorayang naman ay nanatiling nakaupo at kalmado, na tila sanay na sa ganitong kilos at pagpapakita ng damdamin ni Goldie. Sa di kalayuan, nakatayo at nagmamasid si Hung Ryan, nakikita niya ang lahat ng nagaganap sa pagitan ni Sorayang at ni Goldie, at nananatili siyang tahimik at nag-iingat na huwag mapansin. Lumapit si Dumpil kay Hung Ryan at inalok ito ng tubig gamit ang isang lalagyan na hugis kalabasa. Nagulat at nagtanong si Hung Ryan kung ano ang ibig sabihin nito, habang nakatingin ng may pagtataka sa kamay na nakalahad sa kanyang harapan. Nagtanong si Hung Ryan tungkol sa kalagayan ng mga natamong sugat at pinsala ng kasama, sumagot naman si Dumpil at sinabing ayos na ang lahat at wala nang nararamdamang sakit at hirap. Nagpahayag ng paghanga si Hung Ryan at sinabing talagang matibay at matatag ang katawan nito, lalo pat malubha at malalim ang naging pinsala sa loob ng katawan nito noon. Sinabi ni Dumpil na hindi naman siya gaanong nakipaglaban ng matindi at buong puwersa, kaya naman mabilis din itong nakabawi. Sumang-ayon naman si Hung Ryan at inamin na totoo at tama ang kanyang sinabi. Biglang natahimik si Hung Ryan at tila napaisip, habang nakatingin sa malayo na parang may iniisip at hindi maunawaan na bagay.
Nagtanong muli si Hang Ryan kung bakit tila malungkot at mabigat ang kanyang kalooban matapos nilang lisanin ang lugar na iyon na puno ng panganib at masasamang tao. Itinanggi naman ito ni Dumpil at sinabing wala siyang nararamdamang ganoon, ngunit iginiit pa rin ni Hang Ryan na kitang-kita naman sa kanyang anyo at kilos na may bumabagabag sa kanya. Muling itinanggi ni Dumpil at ipinaliwanag na wala siyang nararamdamang lungkot at bigat, kundi siya ay nagtataka at nag-iisip lamang tungkol sa mga pangyayari at kalagayan nila ngayon. Sa oras na ito ay nakatingin sila sa ginawa ni Sorayang. Napagtanto at sinabi ni Dumpil na may katotohanan nga sa mga nakita at napakinggan niya noon, dahil si Goldie ay dati ay hindi hihigit sa laki ng braso lamang, at nagtataka siya kung paano at bakit ito lumaki at lumakas ng lubusan at biglaan. Dagdag pa ni Dumpil na hindi rin siya tiyak sa lahat ng detalye, ngunit ang tanging alam at malinaw sa kanya ay ang ugnayan at samahan nila ay nanatiling matibay at hindi nagbago sa kabila ng lahat ng pagbabago at pangyayari. Sa kanyang pagbabalik tanaw, napagtanto ni Dumpil na ang maliit na nilalang na si Goldie ay ang tunay at maalamat na tagapagbantay ng kakahuyan ng nag-iisang kawayan. Tiyak at buo ang kanilang paniniwala na habang kasama ni Sorayang si Goldie ay mananatili itong ligtas at walang masasamang mangyayari. Habang nakatayo sa gitna ng gubat, nagtanong si Hang Ryan kay Dumpil kung naiinis ba ito dahil nakita niyang mas mahusay at mas matibay na tagapagbantay si Goldie kaysa sa kanya. Sumagot naman ni Dumpil at inamin na hindi niya ito may kakaila at totoo ang sinabi nito. Sinabi ni Hang Ryan na hindi dapat maramdaman ang paninibugho dahil para lamang ito sa mga tao, at kahit pa ito ay isang nilalang mula sa mga alamat, nananatili pa rin itong hayop. Sumagot si Dumpil at sinabing sapat at kontento na siya, basta tiyak at ligtas ang kaligtasan ng kanyang Panginoon. Ipinahayag ni Dumpil ang kanyang pagkalito at sinabing hindi niya alam kung ano na ang dapat niyang gawin ngayon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabagabag at kawalan ng katiyakan habang nakayuko at nag-iisip ng malalim. Nanatiling walang imek si Hang Ryan, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng kaisipan habang nakatingin kay Dumpil. Lumapit si Sorayang nagtanong kung maayos ba at nasa mabuting kalagayan silang dalawa. Sumagot si Dumpil at kinumpirmang ayos lamang siya, habang si Hang Ryan naman ay sinabing walang anumang problema at maayos din siya. Sinabi ni Sorayang na marami silang pag-uusapan at aalamin, ngunit maaari na itong ipagpaliban at gawin sa ibang panahon. Nagtanong naman si Dumpil kung tatanggo na ba sila ngayon sa tahanan at angkan ng Jeojyeong. Sumagot si Sorayang at sinabing oo, ngunit mayroon muna siyang kailangang linawin at alamin bago sila tumuloy. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na malaman kung bakit at paano nakarating at naroon ang isang tiyak at mahalagang bagay sa pamilya ng Joksa. Sa ibang tagpo, nakita ang isang kamay na pilit na nagtatanggal ng gapas, ngunit sinabing hindi ito matatanggal at mananatiling nakasarado. Napagtanto ni Fang na dapat ay imposibleng maisara at maharangan ang pinagmumulan ng lakas ng isang taong nakabisado na at may ganap na kapangyarihan ng demonyo. Gayunpaman, nagtanong kung mayroon bang paraan at pamamaraan gamit ang mga puntong mahina ng katawan upang maisigawa at magawa ang ganitong uri ng pagsasarado. Matapos masuri ang selyo at ang pamamaraan ng paggamit nito, napag-alaman niya na wala itong kinalaman at kaugnayan sa mga aral at sining ng demonyo. Bagaman malaki ang naging pagbabago sa anyo nito, mas nakakahawig at mas katulad pa rin ito ng mga pamamaraan at sining ng pagtatakip na ginagamit at tinuturo ng mga tapat at tunay na tagasunod ng karaniwang landas. Mas lalo pang niyang nilinaw at tinukoy ang mga espesipikong pamamaraan, kabilang na ang mga galing sa bundok tay at ang tinatawag na malaking sandok, pati na rin ang sining ng mga monghe ng Shaolin sa pagkontrol at paggamit ng mga mahihinang bahagi ng katawan. Sa sandaling marinig at mapagtanto ni Fang ang mga detalyeng ito, labis siyang nagulat nang makaramdam ng kakaiba. Biglang lumipad at bumagsak si Fang mula sa loob ng isang karwahe, na lumikha ng malakas na ugong at tunog habang tumama ito sa lupa. Isang matingkad na pulang liwanag ang sumabay sa kanyang pagbagsak, at sumigaw siya ng malakas dahil sa sakit at biglaang pangyayari. Lumapit si Sorayang at nagtanong kung naging masarap at mahimbing ba ang naging tulog at pahinga nito habang nakakulong at nakatali. Kasabay ng kanyang pagsasalita ay ibinaon niya ang dulo ng kanyang sandata sa lupa na malapit sa ulo ni Fang, na nagdulot ng pagkadurog ng lupa. Nakatingin lamang si Fang nang may takot at pagtataka. Ipinaliwanag ni Sorayang na bagaman hindi sila nagmamadali, hindi rin niya nais na mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Mahigpit niyang inutusan si Fang na sagutin ng buo, detalyado, at tapat ang lahat ng kanyang mga itatanong, nang walang itinatago at walang kulang. Ang kanyang anyo ay seryoso, habang ang pulang liwanag ay patuloy na bumabalot sa kanyang katawan at sandata. Diretsahang nagtanong si Sorayang kung ano at ano-ano ang mga ugnayan, koneksyon, at kaugnayan nito sa lihim na reyna ng demonyo.
sa isipan ni Fang ay nagtanong din siya kung paano at saan nito nalaman ang tungkol sa kanyang Panginoon at pinuno, at ang kanyang pangunahing layunin ay makahanap ng paraan upang makalaya at makatakas mula sa lugar na iyon at kay Sorayang, kasabay nito ay ang pawis na tumutulo ng malakas sa kanyang mukha dahil sa takot at pag-iisip. Habang nakatutok at nakahanda ang sandata ni Sorayang sa kanyang mukha at tenga ni Fang, sinubukan ni Fang na humingi ng kaunting oras at sabihing maghintay muna ito, ngunit hindi nagpatinag at huminto si Sorayang, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding takot at pag-aalala habang nakikita ang talim na nakahanda ng putulan anumang oras. Hindi nagpatumpik-tampok pa si Sorayang at mabilis niyang pinutol ang tenga ni Fang, sumigaw ng malakas si Fang dahil sa sakit at takot habang naramdaman niya ang hiwa at bigat ng atake. Pagkatapos ng pangyayari, muling nagsalita si Sorayang at sinabing magpapatuloy na siya sa susunod na tanong, tinanong niya kung paano at sa paanong paraan ito nakilala at nakasalamuha ang punong pinuno ng angkan ng Joksa, ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso at matigas, na nagpapahiwatig na hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang lahat ng sagot at katotohanan. Nagsimulang magsalita si Fang ngunit nauutol at hindi makabuo ng buong pangungusap dahil sa takot at sakit, at sa huli ay inamin at sinabing hindi niya maaaring at hindi siya makakasagot sa tanong na iyon, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang tenga. Isang matalas at mabilis na hampas ang dumating, kasabay ng malakas na ugong na umalangaw sa buong paligid. Sa lupa ay nakita ang mga naputol na daliri na nahulog at nag-iwan ng dugo at bahid ng dugo sa paligid. Itinutok ang talim ng sandata ng diretso sa mata ni Fang habang nagtanong si Sorayang kung paano naging akma at magkatugma ang kanyang sining ng mahika at ang mga pamamaraan ng demonyo na ginagamit ng punong pinuno ng angkan ng Joksa, at kung nagkaroon ba sila ng anumang kasunduan at pakikipagkasundo sa isa't isa, habang si Fang ay nanginginig at nauutol habang sinusubukang magsalita, puno ng takot at hindi makabuo ng buong sagot dahil sa banta na nasa kanyang harapan. Ipinaliwanag ni Fang na nakilala lamang at nakaharap niya ang nasabing pinuno dahil ito ay utos at tagubilin mula sa kanyang Panginoon, habang ang dalawang kasama ay nakatayo at nagmamasid sa malayo, nakakita ng lahat ng nangyayari. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula kay Fang, habang si Dumpil ay pinagpawisan sa kanyang nakita sa kanyang harapan. Umuungol si Fang dahil sa sakit at hirap na kanyang dinanas, ang kanyang katawan ay nanginginig at puno ng mga bakas ng paghihirap, at ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng mas matinding kirot. Nakatayo si Sorayang sa kanyang harapan, hawak ang sandata na may bahid ng dugo, at sinabing hindi iyon ang kanyang itinanong, mahigpit niyang inutusan itong kumalma at ayusin ang sarili bago sumagot muli, at nilinaw na dapat itong maintindihan at sundin, humihingal si Fang at hirap na hirap, habang nakatingin sa lupa at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Biglang nagbago ang anyo at damdamin ni Fang, at sumigaw ng masama at puno ng galit habang bumubuelta ng masasakit na salita, ang kanyang mukha ay namumula at puno ng puot. Agad na sumagot si Sorayang sa pamamagitan ng pagtutusok gamit ang kanyang sandata, na lumikha ng matinding pagdugo at pagkasugat sa katawan ni Fang. Ang dugo ay tumalsik at kumalat sa paligid habang sumisigaw siya dahil sa sakit, at ang tunog ng pagtama ay matalim at malakas. Muling nagsalita si Sorayang at sinabing iiwan nito ang kanyang dila upang makasagot pa ito sa mga katanungan, ngunit kailangan pa rin itong bayaran at pagbayaran ang kanyang kawalan ng galang at kabastusan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng awa. Sa pagmumukha ni Sorayang ay lumitaw ang isang mapait at malamig na ngiti habang nagsasalita, na nagsasabing tila naiintindihan na ni Fang ang kanyang kalagayan at ang bigat ng sitwasyong kanyang kinalalagyan, kaya't muli silang magsisimula at magpapatuloy sa pagtatanong at pagkuha ng mga sagot. Isang matinding sigaw ng sakit at pagdurusa ang umalangaw na umabot hanggang sa kalangitan at nagpagalaw sa mga dahon ng mga puno sa paligid. Pagkatapos ng pangyayari, inutusan ni Sorayang ang kanyang mga kasama na muling itali si Fang at isakay ito pabalik sa karwahe, habang nagsasalita ay pinupunasan niya ang kanyang mga kamay na may bahid ng dugo, at ang kanyang kilos ay kalmado at walang halong pag-aalinlangan, na parang walang espesyal na bagay na nangyari. Nagtanong si Hang Ryan kung may saysay pa ba na isama nila si Fang, at kung bakit hindi na lamang ito patayin at wakasan ang lahat. Sumagot si Sorayang at sinabing iniisip pa niya ang bagay na iyon, at hindi pa siya nakakapagpasya kung ano ang gagawin dito, habang nakahandusay si Fang sa lupa, walang malay at puno ng sugat. Muling nagtanong si Hang Ryan kung kailan sila aalis at tatanggo sa tahanan at ang kanang Jeojiyong. Sumagot si Sorayang at sinabing magpahinga muna sila sa ngayon, at sasabihin niya sa kanila ang oras at tamang panahon kapag nakapagpasya na siya. Lumapit si Dumpil at nagtanong kung ayos lamang ba ito at kung nasa mabuting kalagayan ba si Sorayang.
Sumagot si Sorayang at sinabing ayos lamang siya at walang dapat ipag-alala, ipinaliwanag niya na ang lahat ng kanyang mga panloob na sugat ay ganap na gumaling na, at tiyak na ang iba pang mga pinsala ay mabilis ding gagaling at mawawala. Sinabi ni Dumpil na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin at hindi iyon ang kanyang tinatanong, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Idinugtong pa ni Dumpil na napansin niyang ibang-iba at kakaiba ang ikinikilos at pag-uugali ni Sorayang kumpara sa dati niyang nakasanayan at nakikita. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala at takot, dahil mula pa noong dumating at lumitaw si Fang kanilang dinakip, ganap na nagbago si Sorayang at tila hindi matatag at hindi siya ang kilala nila noon. Sinabi pa ni Dumpil na hindi siya nangangahas na magtanong ng malalim tungkol sa mga iniisip at pinagdadaanan ni Sorayang, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili dahil sa labis na pag-aalala. Humingi ng paumanhin si Dumpil at sinabing nabanggit lamang niya ang lahat ng iyon dahil sa kanyang labis na pagmamalasakit at pag-aalala sa kalagayan ng kanyang pinuno. Ipinaliwanag niya na kung naramdaman man ni Sorayang na lumampas siya sa kanyang karapatan at tungkulin, ay handa niyang tanggapin at pagbayaran ang anumang parusa na nais nitong ipataw, habang nakayuko bilang tanda ng paggalang at pagsunod. Tinawag ni Sorayang ang pangalan ng kanyang kasama na si Dumpil, at sinabing hindi niya maipaliwanag ang lahat ng bagay sa ngayon at sa oras na iyon, ngunit malinaw na napili na niya ang landas na tatahakin niya sa kanyang buhay. Idinugtong pa ni Sorayang na ang kanyang gagawin at tatahakin ay ibang-iba at malayo sa dati nilang nakasanayan at nakikita, at ito ay magiging puno ng panganib at hirap. Sinabi rin niya na darating ang panahon at mga pagkakataon na kailangan at kailanganin niyang gamitin ang kanyang kasama bilang isang piraso lamang sa kanyang mga plano at hakbang. Sumagot si Dumpil at sinabing sa kabila ng lahat ng iyon, ay buo at maligaya pa rin ang kanyang kalooban na sumunod at gawin ang lahat ng utos at tagubilin ni Sorayang. Ipinaliwanag pa ni Dumpil na ang kanyang katapatan at pagsunod ay hindi dahil sa posisyon at antas ni Sorayang sa kanilang samahan, at hindi rin dahil ito ay isang makapangyarihan at mahusay na mandirigma. Sa halip, sinabi niyang susundan niya ito at mananatiling tapat anuman ang landas na piliin at tahakin nito. Kinilala ni Sorayang si Dumpil at sinabing alam niyang susunod ito sa anumang utos na kanyang ibibigay at sasabihin, ngunit nais at ninanais pa rin niyang bigyan ito ng pagkakataon at karapatang pumili para sa sarili. Naisip ni Sorayang na ibang-iba at malaki ang pagkakaiba ng sitwasyon kapag alam at nauunawaan na ng kanyang kasama ang direksyon at dahilan ng lahat ng bagay kumpara sa wala itong kaalaman. Napagtanto rin niya na ang katapatan ni Dumpil ay tila nakakapagpabago ng kanyang pananaw at dati niyang hindi pagkagusto sa banal na samahan, at ito ay bagay na nagpapabago sa kanyang pananaw. Nagbigay ng utos si Sorayang na sabihin sa pinuno ng kanilang pangkat na aalis sila makalipas ang kalahating araw. Idinugtong din niya na hindi sila tutuloy at pupunta sa tahanan at angkan ng Jiajiong. Nagtanong si Dumpil nang may pagtataka kung saan naman sila tatango at pupunta. Sumagot si Sorayang at sinabing pupunta sila sa isang tagwan at imbakan ng mga kayamanan na matagal na niyang hindi nadadalaw at napupuntahan. Ito ay ang pinakamalapit sa kanila na kabilang sa mga nakakalat at nakakalatag sa malawak na kapatagan ng gitna. Habang nagsasalita ay hinaplos at nilapitan niya ng malaking nilalang na si Goldie. Mas tiyakang sinabi ni Sorayang na ang kanilang patutunguhan ay sa Hunan, partikular sa lambak ng kapatagan ng Bundok Heng, habang si Dumpil ay nakinig ng mabuti at inaalala ang bawat salita at utos. Idinugtong pa ni Sorayang na ipaalam din ito sa pinuno ng kanilang pangkat, at sabihin din sa punong pinuno ng angkan ng Jiajiong na makipagkita at salubungin sila sa lambak ng kapatagan dala ang lahat ng kailangang kasulatan at dokumento. Mahigpit niyang sinabi na ituturing niyang kabiguan at kapabayaan ng pinuno kung hindi ito dadating at makakapunta sa itinakdang lugar. Sa tahanan at tirahan ng angkan ng Jiajiong, may isang taong nagpahayag na ang ginagawa ng Inspector General ay malinaw na pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Sinabi nito na kahit mataas at tanyag na posisyon ang hawak ng taong iyon, hindi nararapat na siya ang magdikta at magtukoy kung saan at paano dapat kumilos at pumunta ang isang punong pinuno ng isang dakilang angkan. Idinugtong pa nito na hindi nila matatanggap ang ganitong uri ng pag-uutos, at iminungkahi na magpadala na lamang sila ng mensahe at ulat patungo sa dakilang samahan upang ipabatid ang kanilang saloobin. Nagtanong ang nakababatang kapatid ng pinuno kung ano at ano ang dapat nilang ilagay at isulat sa mensaheng kanilang ipapadala. Sumagot ang pinuno na kanilang isusulat at ipaparating ng tumpak at eksakto ang lahat ng utos at mga bagay na sinabi at ipinag-utos sa kanila ng Inspector General. Ipinaliwanag pa ng punong pinuno na ang posisyon ng Inspector General ay galing mismo at itinalaga ng Panginoon ng demonyo, at dahil dito, ang anumang pagtutol at pagrereklamo laban sa taong iyon ay katumbas at katulad din ng pagtatanong at pagtutol sa kinalalagyan at katuruan ng mismong Panginoon ng demonyo. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng bigat habang hawak ang mga kasulatan.
Muling nagtanong ang nakababatang kapatid kung ibig sabihin ba nito ay sumusunod at susunod lamang sila sa lahat ng ipinag-uutos. Idinugtong pa nito ang kanyang pag-aalala kung ano ang magiging tingin at pananaw ng ibang mga angkan at pamilya sa kanila kapag ginawa at sinunod nila ang lahat ng ito ng walang pagtutol. Sumagot ang pinuno at sinabing hindi siya kailanman nabahala at nag-isip tungkol sa kung ano ang sasabihin at iisipin ng ibang mga angkan. Sinagot ito ni Rikia na maaaring hindi ito mahalaga sa kanya, ngunit hindi niya matanggap na sila ay ituring at tingnan ng mababa at walang halaga ng iba. Sa sandaling marinig at mapagtanto ni Rizan ang mga salitang iyon, bigla itong nagbago ng anyo at tumingin ng matalim habang nagtatanong kung ano at ano ang kanyang sinabi at ibig sabihin ng mga salitang iyon. Agad na humingi ng paumanhin si Rikian at inamin na mali at hindi nararapat ang kanyang mga nasabi, gayunpaman, idinugtong pa rin niya na hindi nagbabago at nananatili ang kanyang paninindigan, at tiyak at kanyang inaasahan na marami at marami pang iba ang patutol at hindi sasang-ayon sa kanilang gagawin at pagpasunod. Pinaliwanag ni Risa na kahit gaano pa katwiran at tama ang kanilang mga sagot at dahilan, kung hindi ito sasang-ayon at tatanggapin ng dakilang samahan, ang kanilang salita at pasya ang mananaig at siyang magiging pangwakas. Sinabi pa nito na sila ay nasa kalagayan at kinalalagyan kung saan kailangan nilang sumunod at sundin ang lahat ng utos at tagubilin, gaano man ito ka-obvious, hindi makatarungan, at masama sa kanilang paningin. Idinugtong pa ni Risa na ang lahat ng bagay at pangyayari ay naaayon at sumusunod lamang sa kalooban at kagustuhan ng Diyos ng demonyo. Sinabi pa nito na ito ang pinakaubod at pinakabuod ng ugnayan at samahan na namamagitan at umiiral sa 7 dakilang angkan at sa dakilang samahan. Tinawag pansin ni Rikia na sa kabila ng lahat ng sinabi, ang punong pinuno ay matagal nang nagsisikap at gumagawa ng paraan upang palayain sila at makawala mula sa ganitong uri at kalagayan ng ugnayan na sa tingin niya ay walang kabuluhan at walang saysay. Idinugtong pa nito na pilit at sinusubukan nitong putulin at wakasan ang kanilang ugnayan sa dakilang samahan upang matiyak at matamo ang kalayaan at sariling pamamahala ng 7 angkan, at ibang-iba siya kumpara sa angkan ng Joksa na kumikilos lamang para sa sariling kapakinabangan at interes. Agad na inutusan at pinigilan siya ni Rizan, at sinabing huwag na itong muling magsabi at magbitiw ng mga ganitong uri ng salita at pananalita na puno ng panganib at mapanganib. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding seryosong damdamin at pagbabala. Sumagot si Rikian at sinabing nauunawaan niya ang paliwanag, ngunit kung susundin nila ng buo ang lahat ng ipinag-uutos ng Inspector General ay hinding-hindi nila matutupad at makakamtan ang kanilang tunay na layunin at hangarin. Matagal na tumahimik ang punong pinuno habang nag-iisip ng malalim, at kalaunan ay sinabi niyang kailangan muna niyang pag-isipan ng mabuti ang lahat ng bagay, at pinayagan na nitong umalis na muna. Pagkakaalis ni Rikian ay muling binasa at sinuri ni Rizan ang nakalatag na kasulatan, at napansin niyang kakaiba at hindi karaniwan ang utos na dala nito, dahil hinihiling silang dalhin ang lahat ng aklat at talaan ng kanilang angkan. Ang mga nakasulat ay malinaw at detalyado, at nagdulot ito ng pagtataka at pag-aalinlangan sa kanya dahil alam niyang hindi ito karaniwang hinihingi sa mga ganitong uri ng pagpupulong. Lalong lumalim ang kanyang pag-iisip habang napagtanto na kung hindi nila dadalhin ang mga nasabing kasulatan ay ituturing silang nabigo at walang halaga sa pagtatasa ng dakilang samahan, at ang ganitong uri ng kahilingan ay labag at hindi bahagi ng tamang pamamaraan at nakasanayang kaugalian. Sumagi sa kanyang isipan ang ideya kung maaari at kung paano niya mababago ang mga nakatala rito upang mailigtas ang kanilang angkan habang sumusunod din naman sa utos. Siya ay nakatayo sa gitna ng silid, nakaharap sa bintana habang pinagmamasdan ang labas. Napagtanto niyang ang lahat ng ito ay nangangahulugang hindi naman talaga nagpadala ng mensahe ang Inspector General upang tunay na suriin at kilatisin ang kanilang angkan. Naisip din niya na ang bundok Heng ay hindi malayo at nasa kanyang paligid lamang, at dahil dito ay wala siyang ibang mapagpipiliin kundi sumunod at tumuloy sa itinakdang lugar. Tinawag niya ang kanyang tauhan na agad namang sumagot at nagtanong kung ano ang nais nitong ipagawa. Iniutos ng punong pinuno na sa gabing iyon ay maglalakbay sila at Tatango sa bundok Heng kasama ang mga kawal na nagbabantay ng karagatan. Ang utos ay malinaw at tiyak, at agad itong isinaisip ng kanyang tauhan bilang paghahanda sa kanilang paglisan. Idinugtong pa nito ang utos na tipunin at ihanda ang lahat ng mga aklat at talaan na kailangan nilang dalhin para sa kanilang paglalakbay. Huminto saglit si Rikian na tila mayroon pang nais sabihin at ipag-utos na hindi pa niya nabibigkas ng lubusan. Sa kabilang dako, pagdating sa paanan ng bundok ay napansin ng isang kasama ng Inspector General na naroon na sila sa bundok Heng, ngunit ang daang kanilang tinatahak ay hindi ang karaniwang dinaraanan ng mga tao at tila isang lihim at nakatagong daanan lamang. Sumagot si Sorayang at kinumpirmang iyon mismo ang tamang lugar at patutunguhan, at ang daang iyon ay tiyak at tumpak sa kanilang hinahanap.
Iniutos ni Sorayang na iwanan nila sa lugar na iyon ang lahat ng karwahe, kabayo, at pati na rin ang pangkat ng mga mandirigman na kilala bilang mga galit na demonyo. Ipinaliwanag niya na makitid at masikip ang pasukan ng lugar, at bagaman maluwang at malaki ang espasyo sa loob ay hindi ito kakayanin at kasya ang higit sa 100 katao. Ang kanyang mga kasama at mga tauhan ay nakinig at agad na naghandang sumunod sa utos habang nakapaligid sa kanila ang mga sasakyan at hayop. Nagtanong si Hungarian kung ibig sabihin ba nito ay mananatili at maghihintay na lamang doon ang mga iniwan nilang tauhan habang sila ay papasok. Sumagot si Sorayang at kinumpirmang tama ang kanyang hinala, at sinabing siya rin ay kailangang sumama at pumasok kasama nila. Bago sila tuluyang pumasok ay muling nagbigay ng utos si Sorayang na ipaalam sa kanilang pangkat na huwag gagawa ng anumang padalos-dalos at biglaang kilos at manatili sa kani-kanilang pwesto. Idinugtong pa niya na kung matalino at maingat ang punong-pinuno ng angka ng Jeojeong ay darating ito sa loob ng 2 araw, at kailangan nilang matapos at magawa ang kanilang layunin at gawain bago pa man dumating ang panahong iyon. Nagtanong si Hungarian kung ano ba ang tiyak na gawain at layunin na kanilang kailangang isagawa. Sumagot si Sorayang at sinabing malalaman at mauunawaan din niya ang lahat kapag nakapasok na sila sa loob ng lugar. Pumayag naman si Hungarian ngunit nagbiro na kapag may nangyaring masama at hindi inaasahan ay magtatago siya sa likuran ng kanyang kasama. Tumugon lamang ito na ang lahat ay nakadepende sa kung paano at gaano kahusay ang kanyang gagawin at kakayahan. Habang naglalakad at umaakyat sa matarik na bahagi ng bato ay isip-isip ni Sorayang na ito ang mga pangyayari at kalagayan na nagdala at nagpatungo sa kanya sa lugar na iyon. Inamin niya sa kanyang sarili na inaakala niyang makakaramdam siya ng labis na tuwa at pananibik sa oras na marating niya ito, ngunit iba ang kanyang nararamdaman ngayon. Mas lalo niyang nilinaw sa kanyang isipan na matagal niyang pinaniwalaan at inakalang ang lugar na ito ang magiging simula at hudyat ng panibago at muling yugto ng kanyang buhay. Kasunod niya ang 2 pa niyang kasama habang tumatahak sila sa makitid at mapanganib na daanan sa pagitan ng malalaking bato. Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng inaasahan ay nananatili siyang mahinahon at payapa ang kalooban, at iniisip niya kung ito ba ay dahil malinaw at tiyak na ngayon ang kanyang layunin at direksyon sa buhay. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa matigas na bato habang naglalakad, at ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng katiyakan. Sa paglapit nila sa madilim at makipot na pasukan ay nag-alangan at nagtanong si Dumpil kung talaga bang doon sila papasok at tutuloy. Ang pasukan ay madilim at tila walang katiyakan kung ano ang naroon sa loob, at nagmumukhang isang malalim at nakakatakot na yungga sa pagitan ng mga bundok. Ang tatlo ay nakatayo sa harap nito habang nagmamasid. Pagpasok nila sa loob ay napuno ng matinding kadiliman ang buong paligid, kung saan halos walang makita at walang masilayan. May isang nasagi at naapakan kaya't sumigaw ito ng pagtutol, at agad namang humingi ng paumanhin ang nakagawa nito. Nagreklamo ang isa na kahit gamitin pa niya ang kanyang panloob na lakas ay hindi rin ito nakakatulong upang makita ang daan. Inutusan sila na sumunod lamang at huwag nang magreklamo, ngunit sinabi naman nito na nais sana niyang sumunod ngunit wala naman siyang makita. Tinura naman na nakakapagtaka kung paano naging pinuno ng pangkat ng mga mandirigma ang isang taong walang ganitong kaalaman at kakayahan. Ipinaliwanag ni Hungarian na hindi kasing dali ng sinasabi at inaakala ang mga bagay na ito, at ang kanyang likas na kakayahan at pamamaraan ay nakatuon lamang sa pagwasak at pagpatay, at hindi siya sanay at mahusay sa mga maislan at maingat na gawain. Sinagot siya ni Sorayang na isang mahinang dahilan lamang at tanda ng kakulangan sa tamang pagsasanay at paghahanda kahit sa mga simpleng bagay lamang. Dugtong pa ni Hungarian na tiyak na ganoon din naman ang kalagayan ng kanilang kasama, at inalala nito na siya rin ay naapakan kanina pa lamang. Umungol lamang si Dumpil at hindi nakasagot dahil sa hiya at pagkailang, kaya't muling tinawag at inutusan siya ni Hungarian na sumagot ng maayos at huwag tumahimik. Ang kadiliman ay nananatili at tanging mga anino lamang ang kanilang nakikita. Sa isip-isip ni Sorayang na inaasahan na niya at alam na niya na ganito ang mangyayari at ganito ang magiging kalagayan nila, ipinaalala niya sa kanila at nilinaw na hindi lamang sapat at hindi lamang kailangan ang panloob na lakas upang makita at makalagpas sa lugar na ito, at may iba pang kailangang gamitin at gawin upang magtagumpay. Ipinaliwanag ni Sorayang na ang anyong mahika na tinatawag na madilim na amoy na nakalagay sa pasukan ng yungib ay matindi at labis na nakakapanghina ng lahat ng pakiramdam at kakayahang makita at maramdaman ng sinumang papasok. Habang sila ay gumagalaw sa loob, idinugtong pa niya na kung wala ang kanyang natatanging kakayahang makadama at makakita ng higit sa karaniwan ay matagal na silang nawala at hindi na makalalabas pa sa lugar na iyon magpakailanman. Muling nagsalita si Sorayang at sinabing malapit na sila sa kanilang patutunguhan at halos naroon na sila. Napansin naman ng kanyang kasama na tila napakahaba at napakalayo ng kanilang nilakbay na daan.
Tumugon si Sorayang at sinabing hindi naman ganoon kalayo at hindi ganoon kahaba ang kanilang tinahak, dahil wala pang 5 minuto ang nakalipas mula nang sila ay magsimulang lumakad, sa kanilang pagtuloy ay biglang tumambad sa kanila ang isang matinding liwanag na nagmumula sa dulo ng daanan. Dahil sa biglaang liwanag ay napapikit at napadaing ang dalawang kasama dahil sa sakit ng kanilang mga mata at pakiramdam habang sila ay lumalabas mula sa kadiliman, ang liwanag ay matindi at tila nagmumula sa isang kakaibang pinagmumulan. Pagpasok nila ay tumigil sandali si Sorayang habang tinitingnan ang paligid, at sinabi sa kanyang sarili na matagal na panahon na rin ang lumipas mula noong huli niyang makita at mapuntahan ang lugar na ito, ipinaalala niya na ito ang kanyang pinakamahusay at pinakalihim na tagwan sa probinsya ng Hunan, na kanyang itinayo at ginawa noong mga panahon pa na siya ay isang mamamatay tao. Napasinghap at nagulat ang dalawang kasama nang makita ang kaloob-looban ng yungib, at parehas silang nagtanong ng may pagkamangha kung anong uri at anong lugar iyon dahil sa ganda at kakaibang anyo nito. Ang loob ay malawak, maliwanag, at puno ng mga kagamitan at gamit na nakatago, mayroon ding tubig at mga kabinet na nakalagay sa paligid. Habang tinitingnan ang paligid ay sinabi ni Sorayang na wala siyang kailangan at nais na kunin mula sa lugar na iyon, ngunit mayroon pa rin siyang nais gawin at makita. Napansin ni Dumpil ang mga nakalagay sa malalaking banga at nasabi niyang ang mga ito ay mga butil na tinatawag na bigo, at sinabing sapat ang dami nito upang magsilbing pagkain at ikabuhay nila ng hindi bababa sa 5 taon. Habang si Hungrian naman ay nagulat at namangha sa dami at halaga ng mga ito, itinuro niya ang mga nakakalat na bagay at sinabing ang mga ito ay mga perlas na kuminang sa dilim, at bawat isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2,000 ginto. Habang tinitingnan nila ang mga nakasalansang kasulatan ay nagtanong si Dumpil kung mga lihim at natatanging pamamaraan ba ang mga nakasulat doon, sinagot siya ni Hungrian at sinabing mukhang mga kasulatan at kaalaman tungkol sa gamot at paggagamot ang mga ito. Sa gilid ay napansin lamang ni Sorayang na hinahawakan at tinitingnan nila ang lahat ng bagay ng walang palm at pahintulot. Habang nakatayo sila sa gitna ng malawak at puno ng mga kasulatan na lugar, nagtanong si Hungrian kung paano at saan nalaman at nakuha ng Inspector General ang kaalaman tungkol sa pagkakaroon at kinaroroonan ng lugar na iyon. Maikli lamang ang naging sagot ni Sorayang at sinabing sa hindi maipaliwanag na paraan, hindi naniwala si Hungrian at idiniin na hindi iyon katanggap-tanggap na dahilan dahil kitang-kita at malinaw na napakalaki at napakaraming pagsisikap, gawa, at yaman ang inilaan at ginamit sa pagtatayo at paghahanda ng lahat ng naroon. Lalo pang nagpahayag ng pagkamangha at pagtataka si Hungrian at sinabing kahit ang mga tanyag na mamamatay tao ay hindi man lamang nakagagawa at nakakapaghanda ng kanilang mga tagwan at imbakan ng kayamanan na kasing ganda, kasing lawak, at kasing sagana ng naroon. Sa kanyang sinabi ay nagulat at napalingon si Sorayang na tila may naalala at biglang napagtanto dahil sa kanyang narinig. Muling nagtanong si Hungrian kung anong uri at anong klase ng taong puno ng pag-iingat at paghahanda ang nakagawa at nakapag-isip ng ganitong uri ng lugar. Ipinahayag pa niya na kung ang lahat ng mga nakatambak na aklat at kasulatan ay mga lihim at natatanging pamamaraan ng pakikipaglaban at hindi tungkol sa gamot at panggagamot, ang lugar na iyon ay magiging at maituturing na napakalawak at napakahalagang kayamanan na walang katumbas. Sa kanyang isipan ay muling narinig at nasambit ni Sorayang ang salitang kayamanan, at idiniin niya na sa halip na tawaging imbakan ng kayamanan ay mas angkop at mas tamang ituring at tawagin itong isang kanlungan at lugar na ligtasan. Sa kanyang pag-iisip ay inalala niya na ito ang ligtas na kanlungan ng kinikilalang pinakamahusay na mamamatay tao sa buong daigdig, ang hari ng mga mamamatay tao. Ipinaliwanag niya na inihanda at inayos niya ito ng higit pa at mas lubusan kaysa sa ginagawa ng sinumang iba pang katulad niya, ngunit sa kabila ng lahat ay natapos at lumipas ang kanyang buhay na naging parang isang sandata lamang na ginamit ng iba. Inihambing niya ang kanyang sarili sa isang pagong na napakabagal na nakilala at naintindihan ang tunay niyang mga hangarin at kagustuhan, na nakuha at nalaman lamang niya ang lahat ng ito matapos siyang mamatay minsan. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang anino ng kanyang dating sarili. Muling sumagi sa kanyang isipan na siya ay tinawag at kinilala bilang hari ng mga mamamatay tao at isa sa 10 pinakamalalakas na dalubhasa sa pakikipaglaban, ngunit tinanong niya ang sarili kung ano naman ang halaga at kabuluhan ng mga titulong iyon kung nabuhay lamang siya bilang isang kasangkapan ng iba. Kinilala niya ang kanyang sarili bilang isang kabataang may kaisipan ng matanda, na hindi kailanman nabuhay ayon sa sariling kagustuhan at hindi nagkaroon ng sariling buhay.
Kinausap siya ng anino at tinawag siya sa kanyang pangalang Chunhajan, at sinabing hindi niya kailanman inilagay ang kanyang buhay sa panganib upang makamit at makontrol ang kanyang sariling kapalaran at tadhana. Sa huli ay nagtanong pa ito kung sa huli ay tila handa na siyang magsakripisyo, ngunit kung totoo ba at sadyang handa na siyang ibigay at ayalay ang lahat para lamang sa kanyang kalayaan at sariling buhay. Ang mukha ng anino ay puno ng mga sugat at bakas ng nakaraang pakikipaglaban. Napagtanto at sinabi ni Sorayang sa kanyang sarili na kung sinimulan at sinikap niyang makamit ang tagumpay at sariling buhay mula pa sa simula at sa kanyang mga unang araw, marahil ay hindi siya namatay at hindi nangyari ang lahat ng iyon noon pa man, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng bagong katiyakan habang nakatingin sa harapan. Nagpasya at buo na ang kanyang loob habang sinasabi sa kanyang sarili na sa buhay na ito at sa pagkakataong ito ay tunay na mabubuhay siya ng ayon sa sarili niyang kagustuhan at para sa kanyang sarili. Tinawag niya ang pangalan ni Yui Hangbrian, at agad naman itong sumagot at nagtanong kung ano ang nais nitong ipagawa at sabihin, habang si Sorayang ay nakaupo sa isang malaking bato habang ang dalawa niyang kasama ay nakatayo sa kanyang harapan, naghihintay ng susunod niyang sasabihin at utos.